Gusto mo ba ng sourdough bread na kasing sarap ng tunay na sourdough bread? Pero di kasing hirap gawin? Ito na ang para sa iyo. So, ito ang mga ingredients na kailangan mo. Instead na sourdough, yung sourdough starter, kailangan mo lang ng dry yeast, active dry yeast, at saka yogurt. Silang dalawa ang mag-take place ng ating sourdough starter. So, yan, screenshot mo lang or kung anong bet mong gawin para makuha mo yung recipe na yon. So, here we're combining our water and our yeast. Warm lang, wag mainit kasi pag mainit, susme, lalagnatin ang iyong yeast, magkakasakit. Hihimatayin. So, pinagsasama ko lang ang yeast, warm water, and yogurt. Tapos, ilagay na natin ang ating sugar. Sobrang, alam nyo, kung kilala nyo ako, sure ako na alam nyo na ang recipe ito ay super duper dali. So yan, sinabi natin ng olive oil and the rest of the ingredients. Diba? May mas dadali pa ba dyan sa pinaghalo-halo mo lang, tas maya-maya, carry boom-boom na. Siyempre, meron pa rin siyang pagdadaan na process. Ay nako, napakakulit mo, Ave. Magdab ka nga ng maayos. Ayan. So, pinaghalo-halo na po natin siya. Gusto niyo ba yung medyo seryoso? Okay, so now we're going to combine all of our Ayan. So, pisak-pisakin, masa-masahin, hanggang siya ay magsama-sama. Di ba parang kung kilala nyo talaga ako, ganito lang ako gumawa ng kahit ano. Pinagsasama-sama, tapos magugulat ka lang, uy, okay na siya. So, dahil ako ay ante na at hirap na ako magmasa, syempre, gagamitan natin to ng pangmalupitan nating Breville Bakery Boss. Ito talaga yung nagmamasa ng hindi nagre-reklamo. Masa lang yan ang masa, hindi yan magre-reklamo, hindi iinit. Mauna pang uminit ang ulo mo. Yan. So, paano mo malalaman kung okay na ang pagkakamasa mo? Kung wala ka namang Breville, pwede mo naman yan gawin by hand, lalo kung bata-bata ka pa. Yan. So, dapat siya ay soft na at stretchy. Ngayon, mamasahin ko siya ng very light para lang ramdam ko. Alam niyo yon yung, di ba kanina, minasa-masa ko siya nung umpisa. So, ramdam ko wala siyang gluten. So, mamasahin ko siya para maramdaman ko kung nag-develop na siya ng gluten. Normally, ginagawa natin ang window pane test. Siyempre, alam nyo na yan. Kung hindi nyo yan alam, pwede naman natin yan i-search sa YouTube. Tapos ito, nilalagyan ko lang ng additional na olive oil yung ating bowl para masaya yung ating dough na umalsa. And we will cover it. At after, I think around 20 minutes lang to kasi medyo mainit dito sa area ko at the moment. So, yan. I-punch down. Pero, syempre, pwede mo rin naman yan tusok-tusukin ng daliri mo ganyan. Basta kailangan ma-release lahat ng trap na air. You roll it into itself and you cut it into your desired sizes. If you're going to sell this, syempre, i-weigh mo para naman pantay-pantay yung mga tinapay mo. Kung ikaw rin lang naman ang kakain, siguro naman kung mas malaki o mas maliit yung isang piraso, ay okay lang. So, wag na natin yang timbangin at i-flatten na natin siya. And again, roll. Bakit natin siya ni-roll? Kasi maganda siyang i-bake kapag ganyan yung pag-form natin sa kanya. Yung pag-alsa niya ay paumbok. Kasi ni-roll mo siya, so nagyayakapan. Paano ko ba i-explain yun? Ang hirap, di ba? Nagyayakapan yung mga dough. Ayan, ganyan, again. Ni-roll mo siya. Siyempre, habang nag-expand siya, nagyayakapan siya. Ganon. Sweet sila. They hold on to each other. So, make sure you pinch the edges para hindi sila bumuka. So, nagyakapan sila. Ngayon, hindi sila bubuka. So, bubuka, hindi bobuka. Magkaiba yun. So, ito na, nilagyan ko siya, nag-spray ako ng konting water at nilagyan ko na siya ng oats. This is optional. Pwede mong lagyan ng kung anong gusto mong nuts dyan, oats, ano ba tawag doon? Yung mga chia, diba? Ganyan. Tapos, I scored it just a little.
dahil lang gusto ko siyang may design pag nag-expand. But if you're baking this for yourself, hindi na natin kailangan ng mga kemerut na yan. Pampaganda lang yan. Siyempre, pag i-display mo. Pero ako kasi, siyempre, gusto ko rin yung kinakain ko pretty. So now, we will cover it with cling film or cling wrap. At papabayaan natin siya uling umalsa hanggang mag-double. See, yan. Pak, ang taba na niya. Parang ako. Tapos, bake mo na siya at 180 hanggang maging ganito kaganda. Depende yan kung naka-convection ka or hindi. So, it's important that you know how it looks. You can check. It doesn't matter. Hindi yan gaya ng cake na nade-deflate kapag ka binubuksan mo. In fact, yung mga traditional ovens na gumagawa ng bread, naka-open lang yon, yung tinatawag na hurno. O, diba? Ang sarap. Parang tunay na sourdough. Kapag nagka-crave ka ng sourdough bread, tapos ayaw mo gumawa ng makabagbag damdaming bread na ginagamitan ng sourdough starter, ito na ang para sa'yo. I love it and I'm sure you also will. And this is your pambansang ante saying, mabuhay at tayo'y magtinapay.